Maaasahan mo ang tulong ng Panginoon at ang mga problema ay nagdudulot sa atin na lumapit sa Diyos. Dahil may mga pagkakataon that God will break your comfort to build your character. Amen? Naniniwala ko ba kayo dyan? Alisin ko kayo, Lord, ang mga bagay na kung saan nagiging importante tayo para mahubog ang ating pong pagkatao. Mahubog ang ating pong pananampalataya. Kaya si James, si Apostle James ay pinapaalala po sa atin sa James chapter 1 verses 2 to 4 na yung mga trials ay nagpo-produce ng endurance. Basahin po natin ito. Sabi niya, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials." Hindi sinabi niya na maging masaya kayo lagi kapag meron mga pagsubok. Sino po dito gusto ng pagsubok? Ayaw natin yan, di ba? Pero kailangan natin yan. Kaya sabi ko, huwag yung masamain yung mga trials na dumadating sa iyong buhay. Sabi ko sa verse 3, "Knowing that the testing of your faith produces patience." Ito po ang nagdudulot para mahubog po ang ating pong pasensya. At pagdating po sa verse 4, ang sabi nito, "But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." So ito po ay may dinudulot na magandang bagay sa buhay ng bawat isa, lalo na ng mananampalataya. The very thing that you're asking God to remove may be the thing that He is using to mature you. Yung bagay po na nais po namin alisin ng Diyos sa atin, katulad po ni Apostle Pablo, ay ginamit po ng Diyos para humugin at palaguin ang ating pong pagkatao at ang ating pong pananampalataya. Amen? So, you will be lacking nothing. So, ang una po ay brokenness deepens our dependence on God. Mas malalim po ang ating pong pagtitiwala sa Panginoon dahil napatunayan natin na hindi po tayo tinataboy ng Panginoon kapag nababagpag po ang ating pong damdamin. Pero kapag ganyan po ang ating pong nararanasan, tayo ay lumapit sa Panginoon at mararanasan natin ang kanyang paggabay sa ating pong mga buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, brokenness doesn't just deepen our dependence. It also does something internally. Meron pong nangyayari sa ating pong kalooban. Ang heart state ay nakafocus po sa pag-ibig na tinatanggap po natin. Pero alam niyo po ba na may mga pagkakataon na ginagamit ng Diyos ang mga heartbreaks natin para turuan tayo kung ano ang tunay na pag-ibig. He tells and He teaches us love refined. So ang pangalawa po is that brokenness purifies our motive. Brokenness purifies our motives. So Psalm 51 verse 17, "The sacrifices of God are a broken spirit." The sacrifices of God are a broken spirit. Now, ang pain, it exposes what comfort conceals. Kapag komportable po ang ating buhay, ay hindi po natin na-realize yung mga tunay na pangangailangan natin. Hindi po na lumalabas yung ating po mga motibo. Pwede natin itago dahil maayos ang lahat. Pero kapag nakakaranas po tayo ng mga pagsubok at nababagpag yung ating pong damdamin, tayo po nakakaranas ng sakit, ay ang ating pong tunay na ugali ay lumalabas. You see, ang Diyos po ay hindi po na-i-impress sa ating pong performance. Kilala ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kilala tayo ng Panginoon. Kahit po maging busy tayo at itago natin ang ating nararamdaman, ang ating tunay na nararamdaman, ay alam po ng Diyos. Hindi po siya nakatingin po sa ating pong panlabas na ginagawa. Nakatingin po siya sa ating pong puso. At alam niyo ba, ang Diyos ay na-attract. He is drawn to surrender. Ang nais ng Diyos ay tayo ay magpakumbaba at ating pong ihilig ang ating pong sarili sa Kanya. Ang sakit o pain ay meron pong paraan na na-expose po yung ating pong pride. Doon lumalabas pag nakakaranas tayo ng mga kabagbagan ng ating pong damdamin ay lumalabas po yung ating mga pride. Lumalabas din po yung ating mga hidden idols. Kanino ka malapit kapag ikaw ay nababagabag sa iyong damdamin.
kay kumpare, kay Brad, kay Sis, okay? O sa mga taong iyong tinitingnan na makakatulong sa iyo. Ito rin po ay nag-expose ng ating self-reliance. Diba? Nahalata po dito ngayon kapag ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok na ito ay nakikita po kung kanino ka talaga nagre-rely. Sa ibang tao ba? Sa iyong sarili? At yung ating po mga false securities. So, kapag maayos po ang takbo ng mga bagay-bagay, ano pong sinasabi natin? Praise God, God is good. Okay? Okay lang yun. Dapat ikaw ay magkasalamat sa Panginoon pag maganda ang mga pagayari. Pero, meron din pong blessing kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok. Because when everything falls apart, we discover whether He is enough. Nawawala yung ating mga support systems. Nawawala yung ating mga inaasahang tutulong sa atin. Pero alam mo, ang hindi mawawala, ay ang ating Diyos na nagmamahal at tunay na tulong na ating kailangan sa ating pagtulong. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapag dumadaan sa problema, okay lang yan. Okay? Doon mo makikita ang kalakasan at tagumpay na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya lumapit ka sa Kanya, mag-surrender ka sa Kanya. Ang kalakasan ng ibang tao at maging ang sarili mo ay lipas, ngunit hindi nanghihina, hindi magkukulang ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Katulad mo ng sinabi mo ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures, but shouts in our pain. Madalas na po natin narinig yan, di ba? Kapag meron pong tayo mabubuting bagay, mga blessing, paglaro at pagulad na natatanggap sa Panginoon, ito po ay parang bumubulang ng Panginoon, narinig mo ako. Pero kapag may mga problema at pagsubok, ay nakahighlight po yung ating pong pangangailangan sa Kanya. May mga pagkakataon na tayo po ay dadaan sa mga problema na higit sa ating pong kakayanan. Ito po ay mga pagkakataong pinapakita ng Panginoon na kung hindi mo kaya yan anak, pero kaya-kaya mo dahil ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Faith is often God's megaphone for transformation. Ito yung pagkakataon na ginagamit ng Diyos para makita po natin at maunawaan natin na siya ang higit na ating po kailangan sa ating buhay. So, sometimes yung heartbreaks ay nag-aalis ng mga bagay na hindi kayang gawin ng success. Okay? Tingnan niyo po si Job. Si Job po ay marangya po ang kanyang buhay. Marami po siyang mga hayop na alaga, marami po siyang mga servants, at marami rin siyang mga anak. Siya po ay marangya at maganda po ang kanyang pagbuhayan. Ngunit alam po natin ang nangyari sa kanya. Nung may mga pagkakataon na nawala yung kanyang mga ari-arian, nawala yung kanyang mga anak, pati yung kanyang mahusay na kalusugan ay nawala rin. At nung nawala ang mga bagay na yun, ay mas nakilala niya at mas naunawaan niya ang Diyos. Ang sabi ni Job dito sa Job 42 verse 5, I have heard you. I have heard you, but now my eye sees you. Narinig kita, O Diyos, pero ngayon mas nauunawaan ko na, mas nakikita ko. So ano po yung pinapakita nito? Brokenness moves us from knowing about God to encountering God. Doon tayo pinapatagpo sa panahon na tayo po ay mahina. Doon tayo nakakaranas ng kalakasan, pagpapalakas ng Panginoon sa mga panahon na wala na yung ating mga bagay na inaasahan mga haligi ng ating buhay. May mga pagkakataon that God breaks what would eventually break you. Aalisin ng Diyos yung mga bagay na magbibigay ng paghirap sa atin. Akala natin yung kayamanan at mga kaibigan at siyang haligi ng ating buhay. Pero may mga pagkakataon na yun ang magpapahirap sa atin. Kaya
inaalis ng Diyos yun upang matutunan natin na si Kristo ang aming Diyos, ang aming tunay na kailangan sa ating buhay. Amen? Palakpakan mo natin ang Panginoon. So, sa mga pagkakataon yan, ina-encounter po natin ang Diyos. Pero hindi po po tapos doon. Ito po ang kagandahan. Pagdating sa brokenness, parang ang pangit-pangit ng ating pinagdadaanan. Pero tandaan po natin, ang ating brokenness, ang ating po mga heartbreaks, is not just about you. Sabi mo sa katabi mo, it's not just about you. And the Bible tells us, and this is the third point, that brokenness expands our ministry. It expands our ministry. Tandaan nyo, lahat ng tinatanggap natin ay hindi lang para sa atin. Naniniwala ko ba kayo? Okay? Yung mga bagay na naranasan natin ay hindi lang para sa atin. Oo, meron tayong ganansya, meron tayong profit sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Hindi ito kawalan. Your brokenness is not a waste of your time. Because God is doing something great in your life. Sabi sa 2 Corinthians 1, okay, verses 3 to 4. Okay? Nandun po ang comfort ng Panginoon so that we can also comfort others. Sabi dito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies. Sino po dito ang masaya dahil ang Diyos natin ay Diyos na makabagay? Okay? Diyos ng kahabagan and the God of all comfort. So verse 4, ganito pong sinasabi. Who comforts us in all our tribulation. Dumadaan ka ba sa tribulation? Hallelujah. Huwag kang mag-alala. Okay? Hindi ka pinapadaan ng Panginoon dahil pinagtitripan ka niya. Hindi ganun ang si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi ganun si Lord. Hindi ganun ang ating Panginoon na pahirapan niya natin. Hindi. Sabi niya, He comforts us in all tribulation. In this world, we will have tribulation. But we have a God who comforts us in the midst of our tribulation. Sabi dito, bakit natin ang comfort ng Panginoon? That we may be able to comfort those who are in trouble. So, kinocomfort ka ng Panginoon para ma-comfort mo rin yung iba. Yung mga pagsubok na yung pinagdadaanan ay magagamit din ng Panginoon na para maranasan mo unang-una ang kanyang pag-comfort sa iyo, ang kanyang kalakasan, ang kanyang pagbabay, upang yung mga taong dadaan dito sa ganung problema ay maaaring nilibigyan ng kalakasan. Sino po dito ang may masaya dahil sila po ay ginagamit ng Panginoon para magbigay ng kalakasan sa buhay ng iba? Amen? So that you will be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Hallelujah! So nagiging blessing pa tayo sa iba. Amen? Nagiging daan tayo at nagagamit tayo ng Panginoon para magbigay po ng comfort sa ibang mga tao. Alam niyo po, may mga, bakit po ito nangyayari? There are rooms you will only be qualified to enter because you have suffered. There are rooms that you will only be qualified to enter because you have suffered. Now, bago yung heartbreak, bago ka nakaranas ng heartbreak, nakikisimpatize ka lang. Ay, gusto ko mag-break na system. Oo, malungkot niya. Pero hindi mo ramdam. Okay? Pero pagkatapos ng heartbreak, pagkatapos ng dumaan ka sa nakakapagpabagabag ng pangyayari ngayon, ay natutunawaan mo na sila. Nakikita niyo po ba yun? Diba naiintindihan mo na siya? Alam mo kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Kaya pwede mo siyang comfort na hindi lang nagsasabing alunin ka ng Panginoon. Kundi nasasabi ko, nararamdaman mo naman kundi alam ko yung pinagdadaanan dahil dumaan din ako dyan. After the heartbreak, you now understand. Katulad po ni Joseph, he was betrayed before he ruled. King David, before he was king, he was rejected before he reigned. And then Jesus was pierced before he was exalted. Kaya nga sabi dito sa Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgression. He was pierced for our iniquity. And the chastisement that brought us peace was upon Him. And His wounds we are healed. So,
Ano po ang tinuturo sa atin? Pinito kayo dito. Your greatest pain can become your greatest platform. Amen po ba? Makikita nyo yung mga pinalaya ng Panginoon mula sa homosexuality. Sila po ang ginagamit ng Lord sa malaki ang kaparaanan para ipakita na merong kalayaan mula sa Panginoon. Yung mga nakalaya mula sa droga o mula sa pag-alipin ng ating mga substance ay ginagamit mo sa malawakang kaparaanan ng Panginoon. Because your greatest pain can become your greatest platform.